So alright, may bago tayong project ngayon is ito yung Sniper MX135. So nag-proceed na tayo sa ginagawa natin sa head. So naka-reface to. So talagang tinabas kasi may bingkong. Hindi nahabol siguro nung unang cut. Kaya siguro medyo ayan, okay naman yung plain na plain. Ang ginawa ko ngayon, inumpisa ko na mag-port. So, nag-port tayo sa labas. Sa pinort ko na rin to. So, ayan. Light port lang tayo. So, ang karga kasi nito 62 mm So, stock carb ay naka 28. Stock carb. So, ang nito issue is may scratch na siya, oh. Sinabi ko sa may-ari, trying and error ang nangyari nito kung goods or bad. Kung uusok siya o ayan, ang dami kasing mga hairlines. So ayan pa, mga dot na stock na matagal. Siguro nagka-moist, tapos nagkaganyan, dot. Tingnan natin kung goods siya pag pinanda na natin, wala siyang usok. Sana wala. Dahil sabi naman niya, kung error, papalitan na lang ng bago. So, ayan. So, ito, proceed na tayo. Ang gagawin ko niyan, puport ko yung sa inner. Puport tayo sa labas. Sa inner pala, tapos na pala sa labas. Dito tayo sa loob ng set up natin yung camera natin. Itirahin muna natin yung sa loob kasi sa labas uwi na to. So okay, tapos na siya. So light lang yung ginawa natin. So pag nag-port kayo ng mga ganitong head, bandayan nitong na di ba, pag nag-overport kayo baka mabutas yung daluyan ng coolant. Bandayan nyo yan. So okay na siya. So ayan, na-port na natin. Ang importante lang naman yung kunin nyo yung kanto para madagdagan yung higop ng hangin at saka labas ng yung nasunog niyang gas. Ayan. Yun. So tapos lilinisin na natin to. Ganda ng pagka-replace. Ha? 5 wires no, meron? Alright. Titingnan nyo to bakit natin ipoport. Tingnan nyo to. Ito yung stock. Ito yung stock. Ito yung 62.
So, ipaliwanag ko sa inyo bakit natin ipoport. Dahil magkukulang na yung higop nito. Pag bumaba kasi ito, hihigop siya ng gas at saka hangin. So, bago niya i-compress. Tingnan nyo to yung 62 at saka yung stock. Ayan. O, hindi siya papasok. Layo. O. Diba? Sobrang laki. Kaya kailangan ma-port siya. Tingnan itong piston ng stock. Lalagay natin dito sa 62. Yun o. Yan. Sobrang lawlaw. So ito yung stock o. Yan o. O, diba? O. Ito yung 62. O. Kailangan mapoport yan. Kasi kung hindi nyo ipoport yan, hindi siya makakakuha ng gas na medyo mataas at saka hangin para may compress niya para sakto dun sa pagsabog na itutulak nitong piston. Ganun. Para may tulak niya na malakas. So, cut muna natin. So, okay, napansin ko dito. So, maganit siya. Ayan. Sabihin talagang trying and error ang nito. Masyado nagpi-play yung pin. Itong pin hindi masyado nagpi-play. So, precision kasi sa may-ari. So, kanina ginanon-ganon ko lang siya tapos lagyan ko ng langis para mag-smooth. So, ayan, hindi masyado naglalaro. Kaya, ganyan kasi magnanak siya. Hindi smooth yung play ng piston. Hindi masyadong straight yung pagbaba niya. Kasi kaya nagaganyan din siya. Oh. Ayan, oh. Malalim mo. So yan. Dahil gusto ng mayari na ito ang ikakarga. Kargan natin. Ang pin yun, basta mag-play siya, okay. Ang problema lang dito sa masyadong masikip siya. Lagyan natin. Karga na natin yung piston. Connection block. Okay. Then 62 mm to ah. So sitwasyon ng block ganito siya. Tingnan natin mamaya pag pinanda natin kung mausok o maingay. Yan o, makikita nyo naman siguro yun. So kaya na, para sa akin hindi pwede ito, pero sabi ng may-ari kakarga. Kita mo yung mga mark dyan, dot. Dahil siguro sa moist yan dito sa Baguio kasi nagmo-moist. Tapos ayun, kakaroon siya ng dot. Ayan ang dot. Yan. Yan yung sinabi ko. So, kargan natin. So, meron din siya nakuha dito. Y15 ZR head. Yan na ilalagay namin.
Sa tingin ko is all goods naman siguro. Dahil Yamaha naman yan brand. So ito yung nagbilan niya. Check nyo pag kulang na ng dowel, kailangan lagyan nyo. Kasi ito, binilan niya na ng dowel to. Kasi walang dowel sa taas. Tapos check natin yung ano to. Yung Edwards. Yung gasket kung check natin kung full goods. Nakikita ko grabe yung talaga. Okay naman siya, goods. Kaso lang yung lagyan ko ng nickel just kasi lagyan ko lang siguro dito sa loob, lagyan ko siguro dito para hindi makalusot yung kulan. So fit naman siya, lalagyan na natin. Sa mga 135, ito yung kagandahan kaysa dun sa sniper 150 ano. Ito kasi meron siyang pagtingnan dito tsaka pag-ikutan ng timing. Dun sa 150, kailangan mo buksan dito sa may yung ano ng kulan, yung sa impeller para ma-timing mo siya. Dito ka na lang magbukas, mata-timing mo na yung timing mark. So makuha mo na yung top date center. So yan, kakabit na natin ano. Madali lang naman to. Babalik nyo lang sa timing. Pag kayo nagbukas, kahit di pa kayo masyadong marunong o hindi magaling, expert o hindi pa kayo expert, magaling, ganun, basta tandaan nyo lang yung timing ng timing gear. I-update nyo muna dito, tapos saka nyo buksan para masundan nyo. Tapos saka nyo buksan nyo, tanggalin yung timing gear, tapos tuloy-tuloy na yan. So ito kasi bantayan nyo to, baka mag-release itong timing chain. So yan, lalagay na natin. Lagay na natin yung bore. Tingnan natin kung matino ang andar nito. So ayan, ginline valve pa natin yung exhaust dahil maraming carbon. So kailangan nyo lagyan ng langis para hindi siya pumapit pag sinuksok nyo yung bore. So ayan na, dito dowel dalawa. So lagay na natin. So mahirap lang naman dito yung, so kailangan natin lagay na siguro natin yung tensioner. Tingnan, check natin. Lagay nyo muna yung tensioner pag yung ano, kasi manual to eh. Hindi siya manual yung nakalagay. Hindi siya automatic. So ayan, nilagay na natin. Oh, husgan na siya. May bisita ka ngayon? Yung mga bumibisita pa na. So okay, naikabit na namin. Carb na lang, tapos valve clearance. Start na natin. Ayan si John Works. Ayaw So, guys, ito muna
tapos saka niya ibenta sa akin. So nag-valve clearance ako dito ng 10, 15. 10 dito sa intake, 15 sa exhaust. So yan na, sundan nyo. Bayan. Okay, 5-6. mapit siya konti, okay na yan. Yan. Sunset mo dyan, April nga ako. Alright. Okay na. Motol. Mandar na siya mga troops. So check na lang kung anong sitwasyon sa cooling system. So bleed muna natin para titingnan natin kung iinit yung radiator. Nagawa pa ni Jan. So okay na siya. Mandar na. Pero kaya bye.